Okay. Tayong lahat ay magsitayo at pagpatuloy natin ang pag-aaral ng atin pong stewardship. As I've said, balik tayo sa pagiging manager. Amen. So I'm treating you as a manager today and the whole month. Dahil binigyan tayo ng Diyos ng mga bagay sa ating buhay, pinagkatiwalaan ka ng mga bagay sa buhay mo. So in the course of this month, as we look forward to our treasure offering, as well as to our investment conference na sa August 21, when we come together to visit our plans para sa atin pong development plan sa ating CBBCLB group. Napakaraming mga bagay. No? Tingnan nyo lang mga batang ito, may mga talento sila. Okay? At so kung yan po ay mapabayaan at hindi yan maalagaan, gagamitin nila yan sa ibang mga bagay. At hindi nila gagamitin yan para sa Panginoon. Bawat isa sa atin na naririto ngayon, whatever talents the Lord has given you, kung hindi mo yan ino-nurture at iaayos ayon sa salita ng Diyos, you will still soon do that and use it, but you will use it in another way. Kaya bilang mga mananampalataya ay dapat maunawa natin that God has indeed so blessed us. At dapat ay seryosohin natin ang pagiging steward. Pag sinabing steward, we have a responsibility to the things that the Lord has given us, but we also will be accountable to the Master. Isang araw ipagsusulit natin lahat ng meron tayo. At yan ay titingnan ng Panginoon. At so when we face the Lord in the judgment seat of Christ, if you're saved, are you saved? Yeah. If you're going to face the Lord at the judgment seat of Christ, ano ang ipapakita mo sa Kanya? Anong ipagsusulit mo? Lahat ng pinagkaloob sa iyo, ang pera mo, ang talento mo, ang oras, ang buhay, lahat ng mga yan ay ipagsusulit mo sa Diyos. And remember that His coming is any moment now. Ilagay natin yan sa isip, sa puso. At we cannot live longer as we wish, or we cannot stay here as we wish. It's all in the mighty hand of God. Pag binalak niya na siya'y dumating ngayon, mamayang gabi, kahit ano pang plano mo sa buhay mo, lahat ng mga yan ay mawawala ng saysay. Kahit how bright your future may be, wala yang magagawa. Lahat ng plinano mo. That's why we ought to understand that as God has given us time, ngayon na nandito tayo, and besides yung nakakarinig ka ng salita ng Diyos, ano pinag-aaralan natin ngayon? Ang salitang steward. Okay? And you are a steward. Pag sinabing steward, ikaw ay manager. You manage what the Lord has given you. Okay? Even our learnings, yung mga natutunan mo, inalaw ng Diyos matutunan mo yan upang magamit mo sa Kanya. Pero saan mo ngayon yan ginagamit? Is it glorifying to God? Is it really for the glory of God o hindi? Kaya po, kailangan bibisitahin natin yan taon-taon sa ating buhay. Do not think that you have already arrived. Na kailangan makita natin sa salita ng Diyos ang mga bagay na yan. At ngayong hapon, ay titingnan natin sa John chapter 6. At ang hango yan doon sa miracle when Jesus fed thousands from the 5 loaves and 2 fishes. So nagpakain ang Panginoon
Sa anong ginamit niya? 5 loaves and 2 fishes. Ang baon ng bata. No, sa lahat ng mga tao, hindi ko alam kung ilan ang mga may baon dito, sino ang mga nag-pack lunch. Pero nag-focus ang banal na spirito sa lad. I don't know why. Siguro naman may mga baon-baon din sila. O yung iba, marahil may mga perang dala-dala, pero aanhin mo yung pera kung wala ka namang mabibilhan doon. So useless din yung marami kang dalang pera. Pero pagdating mo sa wilderness, wala naman nagtitinda. Useless lang yung iyong pera, ang pinagmamalaki. Now, hindi natin alam kung ano ang mga pangyayari except that there was a lad who had 5 loaves and 2 fishes. And everybody else is needing food. Ang unang kaisipan nila dyan, pauwiin na lang sila para bumili. Di ba? Umuwi na lang kayo, kanya-kanya na lang kain. KKK. Kanya-kanyang kain. Uwi na lang muna. Pero ang Panginoon, ayaw niya. Amen? So, ang ginawa niya ay nalaman niya na may bata. And then he used that gift. And what happened after that, after they were all filled? Ifinocus din sa mga lalaki. Ba't kaya lalaki? Kasi mga matatakaw yan eh. Malalakas kumain yun. Of course, may mga babae din naman mas malalakas sa atin. Okay. Pero, ang focus dito ay mga lalaki. Men. Ilan nga yung kumain na yan? About 5,000 men. Am I right? Okay. Pero nung matapos na sila makakain, verse number 12, ito yun sa pagkatapos, ang nais kong tingnan natin. When they were filled, he said unto his disciples, gather up the fragments that remain, that nothing be lost. Nakita niyo yun? Kayang-kaya naman mag-produce pa ng Panginoon ulit. Pero bakit ba pinasisimot pa niya yung mga natira? Hindi ba, kanya-kanya na lang, tapon nyo na lang kung gusto nyo. Pero ang Panginoon, He is a powerful God. And He can create again and make some more. But He said, gather them. Gather the fragments. Ipunin ninyo yung mga natira. Gather up the fragments that remain. Hindi ko alam kung anong fragments itong. Ito ba yung nung ginawa nila yung isda, pagkatapos hindi nila nakain yung ulo ng isda? Sino ang gustong-gusto ng ulo ng isda? Ako, gustong-gusto ko yan, lalo na pag crispy. Oh, sarap. Oh, walang makakain ng pusa. Quality. Yan, makakain ng pusa. Yung iba naman lang gusto yung buntot, di ba? O kaya, nung naibigay sa kanya kaya yung kalahating yan, pero ang gustong-gusto ko talaga yung parting tiyan. Kasi yung parting tiyan, pambihira yan. Ay sarap naman yan. At may mga bahagi ka doon, kahit na ayoko yun sa mga maraming mga tinik. Ang hirap kainin yun. Kaya yun kung minsan ang tinitira, di ba? Hindi kaya yun din ang sinasabi ng Panginoon? I don't know, but it is a fragment. It may be. Sa tinapay din kung minsan, pag kumain tayo, di ba? Yung monay bae, siya kumakain ng monay bae, di ba? Pag pininggaw, pambira, sa laki naman nun, hindi mo maubos, ano? Gutom na kayo? Alam ko naman gutom na kayo, pero may pakain yata mamaya. Amen. Mamaya naman ay uupo kayo ng medyo mahaba-haba, kaya pinatatagal natin. Okay. Tingnan mo yun. Ako, kung kumakain ako minsan, isang pilik lang yan, pagkatapos, hindi ko na makain kasi masyadong matamis. So, may fragment na. Pwede rin yung mga natira ay hindi pa nagagalaw. Fragment pa rin yun. Pero may mga natitira, pero nagalaw muna. Pero anong sabi ng Panginoon?
Ano sabi ng Panginoon? Basahin natin. Gather up the fragments that remain, that nothing be. You see, here is a statement of a Savior who can make much more, but He would not let anything that He has made to be lost. He wants it to be consumed. Because He wants everything to be consumed, because what He gives and what He makes is really important. Amen. And dare anyone from among the managers who would waste something that the Lord has made and has given. Dakilang Diyos, pagpalain mo po ang inyong salita sa aming kalagitnaan. Maraming salamat sa pagkakataong ito na pinagkaloob mo pang patuloy naming aralin ang inyong nga pong ipinagkatiwala sa amin. Ang role na ibinigay nyo sa bawat isa sa amin, inyong mga anak, to be a steward of all the things that you have in this world, in us, in our lives. Maraming salamat po sa pagkakataon, and help us to have a humble heart upang Panginoong Diyos ang inyong naisin, ang amin nga rin pong tatakbuhin at amin pong lalakaran. Maraming salamat sa pagkakataon sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, please take your seats. From the text that we have an additional commandment. Hindi ba pag ikaw ay Kristiyano, you want and you know that we ought to be an obedient child. Pag sinabing obedient ay sumusunod sa command ng Panginoon. Now here is a command directly from the very mouth of the Savior. Ang commandment ng Panginoon is that we should gather up the fragments that remain in the things that He has given, and He does not want any portion of it to be lost. That is a command. Look at how He said it. Look at how He said it. Gather up the fragments that remain. Sa tingin mo, kapag narinig mo yan, sasabihin mo ba, wait lang ho, wait lang. May ginagawa pa ako. Will you say that to the commander-in-chief? Pag sinabi mo yan sa Diyos, ay dapat pitikin ka na, umuwi ka na. You know why? Because that is a command. So kapag command, yan ay utos ng Diyos, at utos, ang nag-uutos ay ang Diyos, dapat ikaw ay matutong sumunod. Remember that we, each one of us, bawat isa sa atin, kahit kayong mga batang maliliit na nandito ngayon, ikaw ay manager, pinagkatiwalaan ka ng Diyos ng mga bagay. Yung mga bagay na wala ka, hindi yun pinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Kung ano meron ka, yun ang pinagkatiwala ng Diyos sa iyo. Do not be too covetous. Kasi yung minsan sa atin, you know why we cannot manage the things that we have? Because we are too covetous. Sana meron din ako noon. Sana meron ako noon at magtitino ako. Iyon ang mga iniisip mo. Aayusin ko yung buhay ko basta meron ako noon. Ay wala ka nga. Ano ang meron ka? Yun ang dapat mong tingnan. Because that is your role as a steward. Yung ibinigay sa iyo ng Diyos. Yes, you are a child of God. And if you are a child of God, kahit kailan, hindi ka pinabayaan ng Panginoon. Dapat ilagay mo yan sa isip at sa puso mo na merong ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Kahit sabihin natin, hindi ako nakapag-aaral eh. Kung makapag-aaral lang ako. If only I can finish. If only I can go to a university. I may be able to do it. No! He's not telling you that. What He's saying is that you become a steward with what you have. Ano pinag-uusapan dyan yung natapos mo? Hindi pinag-uusapan dyan yung yaman mo. May bahay lang ako. Kung may bahay lang ako, Panginoon. Kung may sasakyan lang ako.
Pero may nabubuhay ka sa make-believe. Galit na galit tayo sa mga tao na nabubuhay saan? Sa pantasya. Yeah? You only think about, you have a different world. Ito yung mga tao na may sariling mundo yan, huwag mong pakialaman, di ba? May mga ganyan. May kakilala ka bang may sariling mundo? Ang ibig niyang sabihin, he is out of this world. Ang ibig ding sabihin, wala siya sa katinuan. Yun ang ibig sabihin ng sa mas masakit na salita. Makinig ha? Pag sinabi mong may sariling mundo ito. Pag may sariling mundo ito, ibig sabihin yan, may sayad to. Tingnan mo yung mga may sayad. Tingnan mo yung may sayad. Pusali, yung tubig doon, ginagawang panligo. Ay di may sarili nga siyang mundo. Hindi ka naman siguro may sayad. Pero alam mo, marami Kristiyano nagkakaroon ng sayad. Alam mo ang sayad natin? If only I have this. If only I have that, I can do a better thing. Ay wala ka nga eh. Ang tingnan mo kung ano meron ka. Dahil binigyan ka ng Diyos. Kahit kailan hindi nagpabaya ang Diyos sa kanyang mga anak. Wala siyang itinangi. He loved everyone. He loved everybody equally. Ikaw lang nagsasabi kasi paborito kasi ng Diyos yun eh. Sa lahat naman, bakit ba ikaw lang kasi ang matalino? Ay kung matalino man siya, matalino lang yan sa school, pero walang alam yan sa mga bagay na hindi mo, na nagagawa mo. Inggit na inggit ka doon sa laging 100. Tapos, ikaw, ano naman? 75? Buti 75. 25 lang. Hindi ko naman gina-justify yung mga laging ang inuuwi nyo ay itlog at saka kalabasa. Yun, gina-justify yun. Pero kung talagang nag-aral ka naman, talagang binigay mo yung best mo, pero talagang wala eh. May nangyayari naman ganyan, di ba? Talagang wala. Talagang naiyak na talaga eh. Parang ano din yun eh. Sa math doon, sabi ko, inaaral ko naman ang math ko to, pero bakit hindi pa rin ako nagtatap noon. And meron pa rin mas magaling at mas magaling, di ba? Pero hindi lang, binigay mo na yun. Tapos ba't may mali pa rin ako doon? May memorya ko na nga lahat eh. Pati yung tamang sagot, minimorya ko na, pero nung isusulat na, ay nagkamali pa rin. Nakakaiyak yun. Pero kung talagang wala, ay di wala. Yung iba naman nagkanda mamatay na. Saan? Para lang yumaman. Sa pag gano yan, kaya tumataya na sa loto. Lahat na lang ay ginawa. Ngayon sa loto, saan, kung saan ginagawa. Para lang yumaman. Ay talagang wala eh. Pero sa totoo lang, meron ka. Alam mo ang nangyari lang sa'yo, may sayad ka. Yung wala sa'yo, yun ang hinahanap mo. Samantalang yung mga nasa sa'yo, hindi mo binibigyang pansin. Yung pinagkaloob sa'yo ng Panginoon, ay hindi mo pinapansin. Kaya wag ka nang dumagdag sa mga may ibang mundo. Anak ka na ng Diyos eh. Are you a child of God? If you are a child of God, then you belong to the family of God. At ang pangako ng Diyos, meron siyang ibinigay sa bawat isa sa atin at patuloy tayong binibigyan. Kaya dapat pahalagahan mo yung mga ibinigay sa iyo ng Diyos. It is His command. Na pahalagahan mo, tingnan mo muna kasi yun. Yung mga binigay sa iyo ng pinagkatiwala ng Panginoon sa iyo. Sa lahat ng aspeto ng buhay mo, pinagkatiwalaan ka ng malakas na pangangatawan, ay di gamitin mo.
Saan mo ba kasi ginagamit yan? Ang lakas ng katawan mo. Pagkatapos saan? Saan mo ginagamit yan? Sa harapan ng telebisyon? Sa harapan lagi ng cellphone mo? Saan mo ginagamit yung lakas ng katawan mo yan? Itong mga batang to, gaganda ng mga galing na magsalita. Di dapat ay gamitin mo yun. Hindi sa pagmumura. Hindi sa pagsasalita ng masama sa iyong mga kapwa, kundi gamitin mo talaga sa Panginoon. You see, we only have to look at the things that we have because God really has given us something else. Huwag ka nang lumayo, tingnan mo na muna sarili mo. May binigay sa iyong kaunawaan ng Diyos, gamitin mo makapag-unawa ka na salita niya. Binigyan ka ng mata, binigyan ka ng lahat ng iyong katawan, binigyan ka niya ng Panginoon. Binigyan ka ng iyong pamilya, binigyan ka ng pera ng Diyos, binigyan ka ng trabaho ng Diyos, binigyan ka ng lahat ng mga bagay na yan na iyong tinatangkilik, yan ay dapat alagaan mo. It is His command na maging masinop ang bawat isa sa atin. So, itong sinasabi ng Panginoon, gather up the fragments that remain. Sa totoo nga lang di ba? Pwede naman tayong humingi ulit sa susunod. May sabi niya, may natira pa. May natira pa. May natira pang kanin. May natira pa doon sa kanin na yun, nahingi ka na naman. Kasi gusto mo yung mainit. Ay di, isangag mo. Amen? Oh. Ayaw mo kasi ng pangat pangat. Pangatlong init. Alam niyo, may mga kakilala akong taong ganyan. Ayaw niya ang pangat. Ayaw yung inuulit. Diyan magaling ang misis ko, pambihira. Habang mayroon pang sabaw, hindi magluluto kung hindi mauubos yung sabaw, di ba? Kaya kung minsan ay ang mga yan, matalino, nag-i-invite na lang ng mga kasama. Doon tayo sa bahay kumain. At mas maganda yan, no? Kung gusto mong magbago ang menu ng bahay, ay ganun siya kasinop. At gusto ng Panginoon yung bagay na yan. That's a godly work. Alam nyo, sabi nga lang sa Tagalog, di ba? Daig ng masinop yung masipag. Oo, kasi maraming mga masipag. Talagang trabaho ng trabaho, pero burara. Yeah. Burara. Kuha talaga ng pera, nagpo-produce ng pera, pero ano nangyayari? Gastos ng gastos. Wala siyang pakialam. Kapag may mga sukli siya, hindi niyan kinukuha na, keep the change. Keep the change. Yan na yan. Oo, ayaw niyan. Parang pag nagbibilang siya ng 5, parang, ang liit-liit naman nito. Pag nakikita niyan. Yan. Yung maraming mga taong ganyan. Lalo na ngayon, di ba? Ngayong kabataan ngayon. Dati-dati, kapag nakikita kami ng sentimo, nakikita kayong sentimo? Yung 5 duling. Nakikita kayo, yung... Sino ang may 5 duling? Di ba yung sentimo? Yung sentimo na mayroong butas? Yung 1 cent? Sino nakaabot ng 1 cent na may butas? 1 sentimo, tapos may butas siya. Tapos bibilangin mo yun. Naabutan mo ba yun? Hindi na. Anong nakita mong pera? 1,000 na? Walang pera. Wala. Ayos. Ayos, kapatid. Okay, sige. Okay. Anong naabutan yung pera? Ano naabutan mo? Ano nakita mo na?
25. Biro mo yan, 25, masyadong malaki pa rin yun eh. Basta yung sentimo. Oh, talagang may nilitagatos butas. Tapos ang nangyayari yan sa amin, nilalagay namin yan sa alambre. Nilalagay namin sa binibilang namin. Oh. Yung iba, ayaw nang magbilang. Ayaw nang. Pag nakita lang, 25 lang yan, hayaan mo na lang yan. Oh, ayaw. Pero alam nyo, bilang anak ng Diyos, dapat matuto tayo maging masinop. Yung mga maliliit na yan, pick it up. Yung mga simutin natin, dapat yung mga pagkain natin. At yung mga natitira, yan ay dapat lang talagang ayusin. Akala mo naman talaga kinabukasan ay malakas pa ang tatay mo at saka nanay mo sa kinikita niya. Alam niyo maraming mga ganyan. Mga senior citizen sa ating panahon, bakit mga kalimitan sa kanila, mga nakakausap ko, konti-konti lang, nakakausap ko, bakit ho? Kasi nasanay sila, na ibigay ang lahat, masisipag ang mga yan. Pero ibinigay lahat sa mga anak. Pagkatapos nung tumanda na sila, hindi nila sinimut yung mga natitira. Tumanda na sila. Sila na ngayon ang namamalimos doon sa kanilang mga anak. At yung mga anak naman, wala nang pakialam sa kanilang mga magulang. Kasi may sarili din silang problema. Bakit ho? Kasi nga, hindi naging masinop. Panay na laang yan, labas ng labas, ng labas, labas. Sabi ng Panginoon, dapat masinop ka rin. Masinop sa pagkain. Dapat matuto ka sa pangat. Masinop ka sa iyong mga gamit. Marami mga konting butas lang. Mga damit, ayaw nang isuot. Ay pwede namang sulsihan yun di ba? Bili ka ng bili. Pabili ka ng pabili. Oh. Kaya dapat matuto magsulsi. Yes, sir! Ano? Kasi ang yayaman nyo. Pero tandaan mo yung yaman mong yan, hindi yan magtatagal. Pag ikaw ay hindi masinop isang araw kay mamumulubi, akala mo lahat na lang ay pasarap? Mark the word of God, that is not mine. It's the word of God. You will not always be as healthy as you think today. The persons that work for you will not always be as strong as you think they are. Isang araw manghihina din sila. Ang kanilang puso na mapagbigay ngayon ay marahil sa mga susunod na araw, hindi na. Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Akala mo, hawak mo yung puso ng mga tao nagbibigay sa'yo, nagmamahal sa'yo? Sa isang iglap lang, maaring yan ay pitikin ng Diyos. And then He will stir up enemies, your enemies. Kaya yung mga pabaya sa kaniyang mga gamit, hindi dahil meron kang nakukuhang mga gamit, ni hindi mo nga ginagastusan yung mga gamit na yan, pero hindi mo pinag-iingatan. Makinig ka maigi sa akin. Isang araw yung mga nagbibigay sa iyo yan, mawawala sila. At ikaw ay mamumulubi. Kasi nga, you have disobeyed the command of God to gather up the fragments that remain. Nasa salita ng Diyos yan, nakita mo yan? Nasa salita ng Diyos yan, hindi ko salita yan. Hindi yan salita ng isang masinop lang. Hindi yan salita ng isang matipid, ng Ilocano, o sino pang kilala mong matipid. Hindi yan katipiran. Yan ay utos ng Diyos. Bilang mga mananampalataya, tingnan natin yan.
Sa mga barya natin, dapat lang, sa pera natin, tingnan natin, na maging maingat din tayo diyan. Amen? Alam nyo, sa ibang bansa nga, natutuwa ako doon. Kapag ikaw ay nasa cashier, pagkatapos ay merong sumobra doon sa cashier, alam mo, sasabihin sa'yo ng manager, sino na naman ang ninakawan mo? Oh, kasi nga, mali ang sukli mo, hindi ka nagsukli ng tama. Bawal sa kanila yan, di ba? Pagkatapos ng, yung sa isang store, pagkatapos, di ikaw yung cashier, ikaw yung nagtitinda. Pagkatapos, at the end of the day, bibilangin na yung mga tininda mo, doon sa huli, kukwentahin kung ilan yung nawala, dapat ito lang yung pera sa kaha. Pag yan ay imbis na 550 pesos, ay naging 600, ang sasabihin sa'yo, di ba, ang Pilipino sabi, wow, okay yan. Blessing, pag Pilipino yun. Pero doon sa kanila, sinong ninakawan mo na customer? Hindi ka magandang manager. Alam mo yun, tinatanggal yung mga ganong klaseng tao. Kasi nga, ninanakawan niya yung kanyang mga customer. Meron pang iba naman, yung, siyempre, pag nagkulang naman yan, ay di, meron kang katamaran sa buhay. Ang tamad mo. Hindi ka marunong magsukli, hindi ka marunong na mag-compute. Yun naman yun, magiging dahilan. Kaya dapat talaga eksakto. Kaya dyan sa coffee, dapat eksakto. Pag kinumpute na ni Luz, dapat eksakto. Pag sumobra, ninakawan kang... Kapag kulang naman, ibig sabihin tamad ka o kaya mangungupit ka. Yun lang yun. Sa totoo, that is a Bible character. Makinig tayo mga kapatid, hindi po yan extreme. It is the Lord's command. Look at the Bible. Gather up the fragments that remain. That's the Word of God. Because you and I are stewards. Kaya kung ikaw ay hindi mo chinecheck yan sa buhay mo, na ang bilis mong magtapon ng mga bagay, kinakailangan matutunan mo ang maging masinop. Oo, maganda na masipag ka, amen. At dapat nagsisipag, huwag tamad. Praise the Lord, amen. But stewardship is not only about working hard, but it is also being fastidious or meticulous of details. Ibig sabihin yung mga maliliit na mga bagay na mga natitira, dapat ang mga bagay na yan ay naiingatan mo pa rin. Because God really commanded us to do that way. Dahil galit ang Diyos sa mga squanderers. Ayaw ng Diyos ng mga nag-squander, yung mga those that are wasters. Galit ang Diyos diyan sa mga laging maraming mga nasisirang mga bagay na ibinigay niya. Yan nga din ang ayaw na ayaw ko dito sa simbahan, yung mapapanisan ka ng kanin, mapapanisan ka ng ulam. Pero mo inilagyan yan, lahat ng mga bagay na yan, pagkatapos napanis yan sa'yo. Kaya yung iba nawala ng panlasa kung panis o hindi. Kaya wala na sa kanila ang panis-panis. At kahit na ang inilagay ay imbis na dato puti, yun pala ay sunrocks. Ay wala lang sa kanila. God hates squanderers. Tingnan nyo. Ang isa sa mga tao na kanyang, o isa sa
binanggit niya sa Luke chapter 15 ay yung prodigal son. Sino ang prodigal son? Well, ito prodigal son na ito, of course may kapatid siya, dalawa silang magkapatid. Mayaman yung kanilang ama. Sa Luke chapter 15, so yung mga hindi pa nakakaalam ng istoryang yan, let me recount in a few minutes. Prodigal son, magkapatid. Mayaman yung ama. Pero itong bunso, yun yung prodigal son. Yung bunso, gusto niya kunin na yung mana kakaagad. Buhay pa yung tatay. Ang sabi niya sa tatay niya, hatiin niyo na po yung kayamanan. Bira, pinapatay niya talaga eh. Hawiin niya lang kayamanan, bigay sa akin. Kaya, binigay din naman sa kanya. So, tinan niyo sa verse number 12. And the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falleth to me. And he divided unto them his living. Verse 13. And not many days after, the younger son gathered all together and took his journey into a far country. And there what? Wasted his substance with what? Riotous living. Alam mo kung bakit ganun ang ugali ng batang ito? Kasi nga hindi naman niya pinaghirapan yun. Marami sa atin dito, kaya wala kayong ingat sa mga gamit kasi kahit kailan hindi ka naghirap. At kailan hindi ka naghirap. Kaya kahit na yan ay masira, wala kang pakialam. Hiniram mo lang, pero nasira pa. Pasas wala ka pang pakialam, di ka man lang makapag-sorry. Sorry po, nasira ko ito. Wala lang. Akala mo sa iyo pa rin yun. Akala lang. Marami sa atin. Kaya galit na galit ang Panginoon sa mga wasters sapagkat ikaw, dahil hindi ka naman naghirap sa mga bagay na yan. Pinapakita mo lang, kapag ikaw ay naninira, you waste things, you waste your life, you waste your money, you waste your time, you waste everything that the Lord has given, you waste your talent. Hindi mo binibigay sa Panginoon yung mga bagay na yan, and you're wasting them, at you're squandering all these things. You know why? Kasi sa totoo, hindi mo naman talaga yan pinaghirapan. And then verse number 14, he wasted his substance with riotous living, and when he had spent all, there rose a mighty famine in the land, and he began to be in want. You see, there was a change in condition, in circumstance. Nagbago. Nagbago ang lahat. Akala niya everything will be all right. But there was a famine. Hindi niya inaasahan. Yan mangyayari sa iyo. Yan ang mangyayari sa bawat isa sa atin. Marahil ngayon, wala kang problema kasi nandyan ang magulang mo. May pera kayo, may bahay ka. Pero hindi yan ang lagay mo sa isip mo, hindi magtatagal yan. Magtatagal yan. Kung hindi mo pag-iingatan yan. Yet we ought to be indeed fastidious and meticulous of the details that God has given us. God hates wasters. So he began to be in want. And then what else? Wala na yung mga inaasahan mo, yung pinakain mo ng mga masasarap, yung mga kaibigan mo, wala na rin sila. At wala rin sila, hindi mo na sila maaasahan. Yung mga kasama mo, saan? Sa gastusan. Lahat ng mga yan, hindi mo na sila makakasama dahil sila may sarili na rin silang problema. And then verse number 15. And he went and joined himself to a citizen of that country. And what? He sent him into his fields to feed the swine. Ba? Matindi.
Mayaman dati yan, pero ngayon, siya na ngayon ang tagapakain ng baboy. Alam niyo sa mga Hudyo, ang pag-aalaga ng baboy ay napakasama. Ayaw na ayaw nilan kasi madumi yan na hayop. So nandidiri sila dyan. Pero nagtiis siya doon sa pinandidirihan nila. Alam mo bakit? Hindi naging masinop. He's a waster. Isang araw, if you do not change your behavior, ladies and gentlemen, lahat ng mga ayaw na ayaw mong mangyari, yun, lulunukin mo na lang yung pride mo. I am not a doomsday preacher, but I am telling you the truth. Yes, that's the word of God, not mine. Ano pa sabi ng salita ng Diyos? And he would fain have filled his belly with the husks that the swine did eat, and no man gave to him. So dahil sa gutom, pati yung pagkain ng baboy, kakainin na niya. At di ba nakakakita tayo ng mga tao dyan sa labas? Mga scavengers, nangangalkal na lang ng basura para dyan. Sasabihin mo ba, ay, imposibleng mangyari sa amin yun. Mayaman si Papa. Nakapag-aral si Mama. At saka, may ganda naman na naipundar nila. Alam niyo, maraming mga naipundar. Yung lahat ng mga naipundar yan, huwag mo yang masyadong asahan. Dahil magbabago ang lahat. Kaya ngayon pa lang, matuto ka na ng tama na ugali sa buhay. Amen? Tingnan nyo yung Proverbs chapter 18. Hindi yan tinatantanan ng Diyos. Yung mga waster. Bakit ho? Proverbs 18 verse number 9. Ang sabi ng salita ng Diyos, he also that is slothful in his work is brother to him that is what? A great waster. Ano may galit na galit ang Diyos sa sloth? Pero sabi niya, magkapatid yan. The sloth and the waster are two, they're not different. They're the same. A sloth wastes the time. Yung tamad, he is wasting his time. Mga walang ginagawa. Yung nakaupo na nga dyan sa simbahan, wala talaga siyang ginagawa, hindi niya iniisip yung sinasabi. Ganyan lang, naghihintay na lang matapos yung pastor. Waster. You are wasting your time. Do you know that you are wasting your time? Marami sa atin, we waste our time. That as a sloth, a sloth will not use his talents. Ayaw niyang gamitin yung binigay sa kanya ng Diyos. Kaya nga, he is wasting his talents. And so, he's just like a waster. Magkapatid yan, yung tamad at saka yung waster. Ano ba waster sa Tagalog? Aksaya. Si Asyong aksaya. Mga maaksaya. Sinasayang ang oras, sinasayang yung talento, sinasayang mo yung lakas, sinasayang mo yung iyong kabataan, sinasayang mo the health that God has given you. Sinasayang mo rin yung pera na binigay ng Diyos sa'yo. Sinasayang mo yung influence na ibinigay sa'yo ng Diyos. And you're not doing anything about it. You're a sloth. And you are a brother to that which is a waster. At ang sabi ng Diyos, tingnan nyo sa Matthew 25, verse number 26, kung ano ang turing ng Panginoon sa mga waster, sa mga sloth. Matthew 25, verse number 26. His Lord answered him,
answered and said unto him, Thou what? Thou what? Wicked. Matthew 25, verse 26. Wicked. Yan ang turing ng Diyos sa slothful. Ibig sabihin, because they are brother with the slothful is brother with the waster. Ang turing din ng Diyos sa mga mapag-aksaya ng oras, ng kanilang talento, ng perang ibinigay sa kanila ng Diyos. Inaaksaya mo ang lahat ng mga bagay na yan. Ang pagkain ibinigay sa iyo ng Diyos, inaaksaya mo yan. Yan ay pinababayaan mo hanggang sa masira ang lahat ng mga yan. Ano lahat mga inaaksaya mo yan, ang tawag ng Diyos sa iyo, you're a wicked man. Wicked. And a wicked is not loved. A wicked is hated. Kaya kung you hate someone who is really sinful. Pero kung ikaw ay waster, you know what the Lord says of you? You're wicked. Kahit anong ganda mo, kahit anong pogi mo pa, kahit anong linis mo sa iyong katawan, kahit ano pang propesyon na meron ka, but if you're a waster, you're wicked in His sight. Kahit ikaw pang pinakamatalino, yet the Lord said, you're wicked, wicked, wicked. Huwag kang magmamalaki kung ikaw waster. Dapat matutunan mo na maging masinop sa buhay. Because God hates a waster. Ilagay natin yan sa puso natin. Sa mga damit natin. Sa pera natin binibigay sa atin ng Diyos. Huwag kung saan-saan mo yan dinadala. Amen? Yung talento mo, alam mo binigay sa iyo ng Diyos. Huwag mo yan kung saan-saan gamitin. Sana itong mga magagaling kumanta ay gamitin mo yan sa gawain ng Diyos kesa sa karaoke. Yung mga magagaling magsalita ay dapat gamitin mo yan sa Panginoon. Sa pagsosoul winning at dalhin mo ang salita ng Diyos. Galing-galing mong magsalita. Yung bang influence mo, di ba yung merong mga tao na ang gagaling sa barkada. Sa tawagan lang, pre, kita-kita tayo, kita-kit sa SM. Andyan na sila. Ang galing niya talagang manghikayat ng mga tao. Pero tanungin mo, ilan ang hinikayat niya? Pre, kita-kita tayo sa church. Wow. Ay dapat gamitin mo yun. Do not waste your influence. As God hates a waster. Bilang mga mananampalataya, tingnan natin, you've got to gather things. You know, we must understand that God works miracles in fragments. Yun ang kanyang ginagamit doon sa mga tira-tira. At ang mga taong naniniwala at sumusunod sa mga bagay niyan, pinagpapala. Let's take the example of Ruth. Kilala niyo si Ruth? Hindi si Ruth Bardelosa. Pero hindi ko alam kung yun ang dahilan bakit tinawag kang Ruth. Baka ganun nga yun. Yung naninimot ng mga bagay. Pero magandang ugali yun. Tignan niyo sa chapter 2 ng Book of Ruth. Ruth chapter 2. Nasa Old Testament yon, kapatid. Okay. Ruth chapter 2. Si Ruth ay isang Moabites. So, hindi siya Hudyo. Pero alam niyo, pinagpala siya ng Diyos dahil sa kanyang ugali na nagiging masinop. Ano ang kanyang ugali nung napabilang na siya sa pamilya
sa pamilya ni Naomi, ang kanyang biyanan. Si Naomi, isang Israelita. Dati-dati mayaman ang mga yan. Kaya lang nagkaroon din ng famine doon sa Bethlehem, Judah. Kaya kinakailangan nilang lumikas, pumunta sa ibang lugar, doon sa Moab. At doon nagkakaasawa ang kanyang mga anak. Si Malon at saka si Kylon. At si Malon, naging asawa niya, if I get it correctly, ay si Ruth. Yung isa naman ay si Oprah. Pero namatay yung mga anak ni Naomi, namatay din yung si Elimelech, yung kanya, am I right? Si Elimelech? It's Elimelech, yung asawa ni Naomi. Namatay silang lahat doon sa Moab. Wala siyang anak, walang apo. Pero mayroong isang manugang. Si Ruth ang nagstay sa kanya. Pinalalayas na niyan, pinababalik sa pamilya. Kasi wala na siyang maaasahan. Pero bumalik pa rin, sumama pa rin si Ruth sa kanya. Bumalik na si Naomi doon sa Israel. Sa Bethlehem, Judah. Siyempre, isang balo, tapos andun din. 2 balo pala yun. Widow. Nung unang panahon talaga marami na ang widow. So pareho silang widow. Namatayan ng asawa, si Elimelech, si Naomi. Tapos namatayan si Ruth ng asawa. At yung Ruth ngayon dito sa atin, ganun din. No? Pareho lang nangyari. Kaya huwag kayo magpapangalan ng pangalang Ruth. Okay. Pero alam niyo, pinagpala si Ruth. Ano nangyari dito? Ang ginagawa ni Ruth. Now, si Ruth ay naging asawa ni Boaz. Si Boaz, yan mayaman na tao yan. Okay. So, hindi na siya ulit balo. Pwede pa. Okay. Yan lang. Okay. Ma'am Ason, sa tingin mo, lalabang ka? Okay. Sabihin ng iba, ano yun? Bakit pinagtatawan? Mga balo ho yan. No. Okay. Si Ruth, ano din yan? Hindi, ang widower, lalaki. Ang widow, ang babae. Pag lalaki, widower. Pag babae, widow. Sige. So, nung pagdating nila doon, naging asawa niyan si Boaz. Si Boaz naman, at siya, naging anak nila ay yung lolo ni David. Kaya, biro mo, si Ruth, Moabite yan, pero napabilang siya sa linya ng mga hari. Wow. Galing, oh. Alam mo kung bakit masinop siya? Isa sa ugali niya ay masinop. Then, so verse number 27, nung nandun na siya, kasama si Naomi, chapter 2, verse 7, and she said, I pray you, let me glean and gather after the reapers among the sheaves. So she came and hath continued even from the morning until now, that she tarried in the house. Ano yung sinasabi? Nag-glean siya sa mga reapers. Kasi sa panahon na yon, makinig kayo, maigi, kasi hindi nyo alam to. Dahil kayo ay mga sosyal na. No. Yun yan, sa farm yan, kapag may nag-aani, may mga natitira, may mga nalalaglag na mga butil ng palay. Okay, pag natitirang ganyan, siyempre pag Pilipino yan, ang mga Pilipino ang practice, gusto niya kunin lahat, kaya nga nagkakaroon ng mga bato-bato yun, di ba? Yun ang gagawin, kasi gusto kunin lahat. Pero sa mga Israelites, ang sabi ng Panginoon, huwag niyong gagawin yan. Yung mga nalalaglag, hayaan nyo ng malaglag. Utos din ng Diyos yun, hayaan na malalaglag yan. Kasi yung mga nangangailangan, meron pa silang oportunidad. So, yun ay plano talaga ng Diyos. Okay?
Ngayon, si Ruth ay, ang alam ko maganda si Ruth. Sabi niya, oo. Alam ko maganda si Ruth. Ay pwede naman niyang ipresenta ka kaagad ang niyang sarili doon sa mga mayayaman, di ba? Oh. Pero hindi yun ang kanyang ginawa. Nagtiis siya. Saan? Sa paggiglin. Ibig sabihin, pagpupulot, paninimot ng mga nalalaglag doon. Habang nag-aani sila, natatapos niyang anihin sa isang pilapil. Andun naman siya doon sa mga likuran at kumukuha. Ngayon, yun ang kanyang sinisimot. At marami siyang nakukuha every time there is harvest. At naibabalik niya doon sa kanyang biyanan. At yun ang kanilang pagkain. At yan ay naging masinop siya ng ilang mga panahon hanggang sa pinagpala siya ng Diyos. At isang araw, hindi na lang siya yung naninimot, kundi siya na ngayon ang reyna ng tahanan ni Boaz na siyang may-ari ng hasyenda. You know why? Because she was not a waster. She was not wicked. Kaya nga kinakailan matutunan natin maging masinop. Dahil pinagpapala ng Diyos ang masinop. In fact, the Lord even in the Old Testament as well as in the New Testament, tingnan niyo sa Matthew chapter 12 in verse number 20. Matthew 12 in verse number 20. Ang sabi, a bruised reed shall he not break, and a smoking flax shall he not quench, till he send forth judgment unto victory. Tingnan niyo, ang Diyos, hindi niya hahayaan that a broken reed ay tuluyan niyang sirain. He would still mend it. Magagamit pa. He would not kill a smoking flax. Pag sinabi yung smoking flax, mga kapatid, di ba, yung sa kandila, yung upos na lang, di ba, yung papatay na. Usually, ang ginagawa namin nung bata kami, pinipisil namin ganyan pinapatay talaga. Kasi parang ang sarap paglaruan. Pero sabi ng Panginoon, kahit pa ganun, sabi namin, yung mga konti na lang yung ningas na yan, hindi yan hinahayaan ng Panginoon na mamatay. Anong sinasabi ng Diyos diyan? Yung mga fragments na yan, maaari pa niyang gawan ng maayos. You see, spiritually speaking, kahit na ano pang mga mabuhay natin, maybe we think ourselves as fragments in this world. Yet God can still make something out of us. Ang kailangan lang gawin mo at gawin ko maging masinop. Magtyaga-tyaga ka lang. Learn to be content with what you have. And do something else. And don't waste anything. Because God hates a waster and He punishes a waster. But He blesses the person who makes things right. Sumusunod sa Kanyang salita. The fragments, He said, I don't want anything lost. Sa lahat ng mga ibinigay sa iyo ng Diyos, ay sana'y magamit mo lahat yan saan? Sa Panginoon. At makita mo sa bunga niyan saan? Sa sangkalangitan. Everything that the Lord has given you, your money, your talent, your time, your life, everything you have on earth. Gusto ng Diyos na makita mo lahat ng mga bagay na yan, yung bunga yan, doon sa sangkalangitan. But you just need to do your stewardship right. Naging masinop ka, kapatid. Kaya nga dito sa simbahan, di ba, ginagawa natin ang lahat para ikaw at ako, whether you think that you are just a fragment,
You are a smoking flax. Maliit lang naman yun eh. Insignificant. But God can make something out of your life. Amen. That's right. So bilang mga anak ng Diyos, dapat natin tandaan, we are stewards. And so as we prepare for our treasure offering this September 3, at naintindihan natin na ito yun. Dapat talaga nagpe-prepare tayo sa mga bagay na meron tayo at yan ay iniipon natin for God's glory. Amen. Kaya nga darating yan, mga bagay na yan, gagamitin natin yan para saan? Sa gawain ng Diyos. Dahil gusto ng Panginoon na yung mga ibinigay niya sa iyo at sa akin, ay makita din natin ang bunga nito sa sangkaitaasan because He does not want anything, even the fragments, to be lost. Will you take heed? Will you take heed tonight? Na baguhin mo ang ugali mo sa mga bagay na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. Marami tayong mga binibiling hindi naman natin kailangan. Marami tayong mga ginagastusan na hindi naman dapat. Ba't hindi mo na lang ayusin kung saan mo inilalagay ang mga ibinibigay sa iyo ng Diyos upang ikaw ay pagpalain ng Panginoon. Be a good steward. Amen? A good steward. Shall we rise up? Tayo yumuko. Tayo po ay mag-pray. Dakilang Diyos, pagpalain mo po ang inyong salita sa aming kalagitnaan. Help us to be good stewards. Na matutunan po namin ang ugaling maging masinop. Many times, we waste many things. Our money, our talents, our time, our life. Pero Panginoon, thank you for your word that made us realize how much you would love to bless those who would really be fastidious, meticulous in details, even to the smallest things, that people may think it's insignificant. Kaya tulungan niyo po kami, Panginoong Diyos, na maging masinop sa lahat ng mga bagay. Manguna ka po, Panginoong Diyos, invitation. At itama mo po ang aming paggastos. Itama mo nga po, Panginoong Diyos, ang aming pagtingin sa mga bagay na ipinagkaloob mo po sa amin. Sa mga pinagkakaloob mo ng mga material na mga bagay, sa pinagkakaloob mo po sa amin ng mga talento para magamit sa inyo, sa pinagkaloob mong oras sa amin. Pangunahan mo po kami, Panginoon,